Meron na pong statement pala si Senador Ping Lacson, Chairman ng Blue Ribbon Committee at Senate President pro tempore dito sa mga sinasabi ng Batang Libiste, Congressman Libiste, tungkol sa mga insersyon ng mga politiko. Pakinggan niyo itong balitang ito. At ito naman talaga ang dapat. Pangalawa, dapat maging maingat at hindi dapat nadadamay yung hindi dapat madamay. Ito yung balita galing kay Lacson. Senate President pro tempore Ping Lacson kay Batangas Congressman Leandro Leviste. Dapat daw linawin itong hindi kasama ang mga bagong halal na senador ngayong taon sa umano'y insertions sa 2025 budget. Dagdag ni Lacson, simulat sa pool ay hindi siya nakisali sa anumang uri ng pork barrel. Batay sa tinaguriang Cabral Files na hawak niya, sinabi ni Leviste na bilyones ang insertions ng mga senador. Inamin din niya na kasama sa listahan ang nanay niya mismo na si Senador Loren Legarda. Ayun. So, thank you dyan sa statement na yan ni Senator Ping Lacson at sa Billionaire Channel, isa po sa mga lehitimong broadcast industry na nagbibigay po ng mga balita dito sa ating bansa. At meron din tayong mga kaibigan dyan sa Billionaire Channel. Ano nga? Tama lang naman yun. Maging paalaala din yun. Kasi alam nyo, si Ping Lacson, veteranong-veterano yan sa politika. Ilang beses na naging senador at yan ay talagang, yan ang isa sa mga senador na talagang nung araw pa lumalaban-laban sa korupsyon. Sa pork barrel nung araw, ngayon insertion. So, paalaala lang yun. Dapat huwag idamay. Kasi nga, alam natin, nabanggit ko na rin dati, may mga congressman na ngayon lang nahalal, ngayong nakaraang Mayo, member ng 20 Congress, meron din mga senador na ngayon lang ulit nahalal katapos ang kanilang mga term dong araw. Eh ngayon kung sinasabi nitong si Congressman Libiste na halos lahat ng mga congressman at senador ay mayroong insertion, abay, delikado yun. Damis lahat sila dyan. Kaya dapat talaga maging maingat. Kasi pag idinamay mo yung kahahalal pa lang na congressman at senador ngayong nakaraang national election ng buwan ng Mayo at nanumpa sila bilang senador at congressman noong June. Umupo sila bilang senador at congressman noong June. Ilang buwan pa lang ngayong taong ito. Eh anong kinalaman naman ngayon sa budget ngayong taong ito? Wala. Kasi yung budget itong 2025, ginawa ito 2024 pa. So yung congressman at senador ngayon 2025 nakaraang eleksyon, walang kinalaman sa insertion ngayon taong ito. Dahil ahead ng 1 year bago pag-implementation ng batas. Katulad ngayon, patapos na yung budget na tinatalakay for 2026. Ginawa ngayon, 26 January 1. Kung magiging batas, gagamitin na yan. Yun po yun. So sana maging paalaala yung pahayag na yan ni Ping Lacson dahil talagang, alam mo, lahat may pamilya. May mga pamilya yung mga politiko. Pero kung talaga naman merong ebidensya at kinalaman, ay sige lang, talaga namang mananagot. Pero yung bago, naniwala akong walang alam talaga yun. Eh bago yun eh. Eh ito namang budget na pinag-usapan for 2026, tinitiyak po na walang korupsyon, magiging malinis na pera daw ito. At saka ang lalakas naman, sobrang ang kapal ng mukha ng mga nagnanakaw sa pera ng bayan. Hindi pa tapos itong investigasyon sa anomalyang ito. Pagdating ng 2026, magnanakaw na naman sila. Aba, garapal yan. Hindi na po pwede yan. At tinitiyak na nga po ni Secretary Benz Dizon, ng DPWS, na hindi siya papayag. Actually, ganoon naman eh. Kung isang lang cabinet secretary hindi pumapayag sa korupsyon, walang korupsyon sa kanyang departamento. Mabubuko niya yan. Eh kaso yung mga nakaraan, walang ginawa eh. Mga dating secretary ng Public Works, walang ginawa eh. Mas naging ma-influensya pa yung Yosek, Undersecretary at iba pang district engineer kaysa kanila. Anong klase naman yun? Ngayon, under Secretary Dizon, sabi niya, hindi na mangyayari yan sa kanyang departamento. Hanggat nandiyan siya at pinagkakatiwalaan ni Pangulong Marcos. Hindi na mauulit ang malalang korupsyon sa budget for 2026. Katunayan, wala nang nanakawin doon kasi maliit na lang yung natira. 529 billion na lang ang pera nila eh. Eh dati 800 plus yan. Mahigit na 300 bilyon ang nabawas sa budget ng DPWS kung ikukumpara ngayong taong ito tapos yung 2026. So talagang babantayang mabuti yan. Wala nang scam yan. At ang gagawa ng scam yan ay talagang pusakal na.
Ay kung itong mga na-identify ng mga senador at congressman ay kakasuhan at makukulong, o di ba wala nang gagaya dyan? Magagawa pa ba yun ng mga natitira dyan? At palagay ko hindi. Dahil magiging isang malaking wake-up call, isang malaking warning sa lahat ng politikong nakaupo at upo pa lang. Lahat ng Pilipinong gustong pumasok sa politika, pag nakulong ang maraming senador at maraming congressman, matatakot na sila. Pag nakulong ang maraming kontraktor at mga district engineer, katatakutan na gumawa ng mali. Yan po ang magiging malaking aral sana. Malaking magiging pagbabago sa pera ng ating taong bayan at saka laban sa korupsyon. Kapag nakulong sila. Malapit na yan. Pagkatapos ng Pasko. Pagkatapos ng holiday. Kasi sunod-sunod ang holiday, wala nang oras talaga hindi naman mag-i-issue ng warrant of arrest kung walang opisina ba? Bakit naman hindi naman gagawin yan? Holiday. Ang natitirang araw na lang natin ng pasok sa gobyerno ay sa 2025. 2026. Bukas na lang. Bukas, 26 na lang. Wala na pala. Tapos na. Tapos sa susunod, 29. Tapos wala nang pasok. Wala na talaga. Uwian na. Sabi nga nila. January, kailan ba ang regular day? January 2, may 2, wala na rin pasok. 3, ay wala, Sabado-Linggo yan. Sa 5 na pala. January 5 na ang regular ng trabaho, both government and private sector. Sa opisina. Lunes kasi yan, di ba? January 5. Ayun, dun po yun. So mula doon, sa araw na yun, dun tayo mag-aabang kung sino-sino mga kakasuhan, aarestuhin. Pero may mga kasalukuyang mga warrant of arrest na yung iba, pwede manghuli ngayon, walang holiday ang panghuli. Pero yung mga wala pang warrant, safe sila. Pero yung may mga warrant of arrest lang na i-issue ang korte, anytime yan pwedeng ipatupad, kahit ngayong holiday. Wala namang holiday dyan sa oras makita, lalo na yung mga nagtatago ng matagal-tagal na panahon. Wanted na, pugante na, ay kahit anong oras yan pwedeng hulihin. Pero yung mga suspect pa lang, wala pang formal na kaso, wala pang warrant of arrest, ay masaya pa sila. Pwede pa silang mag-mauling. Pwede pa silang mag-happy-happy. Pwede pa silang mag-enjoy kasama ang kanilang pamilya at kaibigan at mga staff. Diba? Yun lang naman talaga ang buhay. Ngayon, kung wala talagang konsensya yung mga gumagawa ng kalokohan sa pera ng bayan, everybody happy. At saka kahit anong oras masaya yan. Pero kung mayroong konsensya, dapat wala nang kasiyahan. Dapat magsauli na sila ng pera katulad nung ginawa ng 2 engineer at 1 kontraktor. Although maliit pa rin pera na ibabalik nila, at least nagbalik na. Nakonsensya kahit pa paano. Kasi mayroong 1 kontraktor nagbalik ng 15 million cash. Yung isa namang 2 district engineer, 1 40 million, 1 71, at saka 1 110 million. Pero billion-billion na po ang na-hold ng Court of Appeals at ng Anti-Money Laundering Council. Please like and share ating mga pinag-uusapan ng video.